Ang Hollow Bamboo Motel ay nakatayo ng mag-isa sa gilid ng isang highway na mukhang nilimot na ng panahon. Ang lumang neon sign nito ay kumikislap ng mahina laban sa madilim na gabi. Ito lamang ang nag-iisang motel na pwedeng makapalipas ng magdamag. Nakakakilabot man tignan pero no choice si Danzo. Si Danzo, ang isa sa mga magiging biktima ng bulong. Ngunit hindi kailanman naniwala si Danzo sa mga multo. Para sa kanya, katang-isip lamang ang takot, mga murang panakot para sa mahihina ang loob. Ngunit ngayong gabi magbabago ang lahat. Amoy amag at alikabok ang motel, parang matagal nang napabayaan. Tahimik na inabot ng matandang receptionist ang susi ng kwarto 306. Hindi man lang nagpaalam, may kakaiba sa paraan ng pagtitig nito. Parang alam na niya ang mangyayari kay Danzo. Pagpasok sa kwarto, agad niyang naramdaman ng bigat ng hangin. Basa ang mga dingding. Kumikislap ang ilaw na parang nag-aalinlangan kung mananatili pa. Bumagsak siya sa kama, pagod mula sa mahabang biyahe. At noon nagsimula ang mga bulong. Sa una mahina lang, parang ihip ng hangin na sumisingit sa mga siwang. Ngunit unti-unti lumakas ito. Mga salitang pabulong, bumubulong, humahagik-hik sa hindi niya maintindihang wika. Napabangon siya, bumilis ang tibok ng puso. Hello? Tanong niya. Walang sumagot. Tahimik ang kwarto. Ngunit sa katahimikan isang bagay ang gumalaw. Napalingon si Danzo sa closet. Kanina sigurado siyang sarado ito. Pero ngayon, nakabukas ito ng bahagya, sapat upang makita ang malagim na dilim sa loob. Hindi ito ordinaryong anino. Para itong buhay, gumagapang palabas ng closet. Unti-unting nilulunod ang liwanag sa kwarto. At mula sa loob may lumitaw. Isang kamay, maputla, nanginginig. May mahahabang kuko na basa at duguan. Sunod na lumabas ang ulo, nakatagilid sa hindi natural na anggulo. Nakaunat ang bibig nito sa isang mapanirang ngiti. At ang mga mata, walang laman, malalalim na butas. Tila nakatingin ito diretso kay Danzo. Nanigas siya. Hindi siya makagalaw, hindi makasigaw. Muling lumakas ang mga bulong. Ngayon hindi na ito magkakaiba. Nagsanib ang lahat ng tinig. Naging iisang pangungusap na paulit-ulit na bumubulong sa kanya. Sumama ka sa amin. Naramdaman niyang bumigat ang hangin. Parang may malamig na kamay na bumalot sa kanyang leeg. Bigla siyang napahawak sa doorknob, pilit itong binubuksan. Pero hindi gumagalaw ang pinto. Kinalampag niya ito, sinisigawan ng receptionist o kahit sino. Pero tila nalunod ang kanyang boses sa dilim. Pumailan lang ang nakakabinging katahimikan. At sa isang iglap namatay ang ilaw. Binalot siya ng kadiliman. At sa huling sandali, bago siya tuluyang lamunin ito, naramdaman niya ang matatalim na kuko na humawak sa kanya. Hinihila siya papasok sa loob ng closet. Kinabukasan wala na si Danzo. Malinis ang kama. Ang kanyang maleta, nakapatong pa rin sa ibabaw nito parang hindi nagalaw. Tahimik na pumasok ang receptionist. Pinagmasdan ng walang laman na kwarto. Bumuntong hininga siya bago ipinasok ang susi sa bulsa. Isa na naman. Bulong niya, tahimik ang buong motel. Ngunit kung makikinig ka ng mabuti, sa hating gabi, maririnig mo pa rin ang mga bulong. Dumaan ang ilang araw. Pero walang nagtangkang magtanong tungkol kay Danzo. Para bang wala siyang iniwang bakas ng kanyang pagdating. Ang receptionist, sanay na sa ganitong pangyayari, ay tahimik na muling isinara ang kwarto 306. Dumating ang isang bagong bisita. Isang babaeng nagngangalang Zeika. Isang manlalakbay na napilitang tumigil dahil sa sira ang kanyang sasakyan.
Napansin niya agad ang kakaibang katahimikan sa motel. Walang ibang guest na gumagala at kahit ang receptionist ay tila hindi komportable habang inaabot ang susi sa kanya. Pwede bang ibang kwarto na lang? Tanong niya, may kung anong bumabagabag sa kanya habang tinititigan ang numerong 306 sa lumang susi. Nag-aangat ng tingin ng matanda pero hindi sumagot. Isang tipid ng ngiti lang ang ibinigay niya bago bumalik sa likod ng counter. Wala nang nagawa si Zeika kundi ang umakyat sa ikatlong palapag. Pagpasok niya sa kwarto, agad siyang nakaramdam ng lamig. Hindi basta-bastang lamig, kundi isang uri ng panlalamig na sumisiksik sa buto. Binalot siya ng kakaibang pakiramdam, parang may mata na nakatitig sa kanya. Pinilit niyang iwaksi ang takot. Pagod lang ako. Pulong niya sa sarili, sinara ang pinto, at inilapag ang kanyang gamit sa kama. Nang sumapit ang hating gabi, nagising siya sa isang kakaibang ingay. Mahina parang may bumubulong sa dilim. Malamig na pawis ang bumalot sa kanyang katawan. Lumingalinga siya sa paligid pero wala siyang makita. Sa sulok ng kwarto may aninong gumagalaw. Parang may isang taong nanigas si Erica. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama. Sinusubukang abutin ang lampshade. Pero bago niya ito mahawakan, dahan-dahang bumukas ang closet. Parang may humihingang mabigat mula sa loob. Mahina pero puno ng panggigigil. Hindi niya makita kung ano ang nasa. Ngunit naramdaman niyang hindi siya nag-iisa sa kwarto. At sa kanya ito narinig. Huwag kang papasok. Isang boses mahina ngunit desperado. Bumubulong mula sa loob ng closet. Pero bago pa siya makatakbo palabas, isang kamay ang lumitaw. Maputi, may mahabang tuhod at nanginginig na parang uhaw sa laman. Napasigaw si Erica. Binuksan niya ang pinto ng kwarto at nagmamadaling tumakbo palabas. Ngunit habang tumatakbo siya sa madilim na pasilyo, naramdaman niyang may tumatakbo rin sa likod niya. Hindi hakbang ng tao, kundi kaluskos na parang kumakapit sa pader at kisame. Nagpapanik siyang bumaba sa lobby pero walang receptionist, walang kahit sino. Ang motel na kanina'y tila buhay, ngayon ay mistulang abandonado. Huminto siya, hingal, habang nanginginig na lumingon sa paligid. Tahimik, hanggang sa may maramdaman siyang mainit na hininga sa kanyang batok. Sumama ka sa amin. Wala na si Zeika. Kinabukasan muling nilinis ang room 306. Ang kanyang maleta nakapatong sa kama, hindi nagalaw. At sa counter, nakatingin lang ang receptionist. Marahang inilalagay ang bagong susi sa lumang sabitan. Nag-aantay ng susunod na bisita. Makalipas ang ilang araw, isang lalaki na nagngangalang Adran ang dumating sa Hollow Bamboo Motel. Pagod sa mahabang biyahe, hindi niya pinansin ang kalumaan ng gusali. Hindi rin siya nag-alala ng ibigay sa kanya ng receptionist ang susi ng room 306. Ngunit may napansin siyang kakaiba. Habang inaabot sa kanya ang susi, parang nag-alangan ang matandang receptionist. Ang kamay nito ay bahagyang nanginginig at ang tingin ay tila may bago. Siguradong gusto mo bang dito matulog, iho? Tanong nito sa mahinang boses. Si Adran ay natawa. Bakit? May multo ba? Tanong niya. Ngumiti lang ang matanda, ngunit hindi sumagot. Pagpasok sa room 306, agad niyang naramdaman ang kakaibang lamig sa hangin. Hindi ito tulad ng malamig na kwarto. Mas malalim, mas matalim. Parang may kasama siyang hindi nakikita. Ngunit pagod na siya at hindi na nag-isip pa. Nagbihis siya at humiga sa kama. Hating gabi nang magising siya sa isang tunog. Bumukas ang ilaw ng lampshade. Nakikislapan bago tuluyang mamatay. Napatitig siya sa closet. Nakabukas ito ng bahagya. Adrans. Napatingin siya sa paligid. May tumatawag sa kanyang pangalan, mahina ngunit malinaw. Nanginginig niyang hinanap ang pinagmulan ng boses. Pero wala.
hanggang sa mapansin niyang may lumalabas mula sa loob ng closet. Isang anino. Hindi ito basta anino. Ito ay may hugis, may katawan, ngunit walang muka. Isang maitim na ulap ng kadiliman na gumagapang sa sahig, palapit sa kama. Biglang bumukas ng tuluyan ng closet at doon nakita niya sila. Maraming kamay, mapuputla, may mahahabang kuko. Lahat ay umaabot palabas. Maraming mata. Walang puti, walang kulay. Puro itim. Lahat ay tila nakatingin sa kanya. At sa pinakaloob, nakatayo si Zeika, si Danzu, at ang iba pang biktima. Mga anino na lamang sila ng kanilang dating sarili. Nakangiti ngunit puno ng puot. Tapos na kami. Ikaw naman. Isang matinis na sigaw ang pumuno sa kwarto at biglang naglaho ang lahat. Kinabukasan muling malinis ang room 306. Walang bakas ni Adran. Ang kanyang maleta naroon pa rin sa kama. Sa reception, tahimik na pinulot ng receptionist ang susi at muling isinabit sa luma nitong sabitan. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan bago bumalik sa kanyang upuan. Sa hating gabi ang motel ay tahimik. Ngunit kung pakikinggan mong mabuti, mga bulong pa ring sumasayaw sa hangin at naghihintay.